ko yung lahat ng gusto ko tingnan i-review lahat eh. Gusto ko review lahat ng mga prompts natin. Tsaka ma-organize din natin para anytime na may off dun sa responses ng AI, alam ko na rin kung saan natin babaguhin. Kasi marami siyang trial and error din, hindi siya one shot lang na Yes po. mapaprompt text tapos na. Anyway, sige go. Ayun sir, yung next naman daw, so after nung run naman, hindi ko pa na-start tong credits, pero ito yung sabi niyo po sir kahapon, STEM or environment, since malaki po yung ano niya tatamaan. Next naman, kasi next naman po is yung redeploy, part to nung sa may HTML file, yung uploading. So ang plan ko ito sir, is i-upload na yung buong HTML file doon sa pinaka okay po natin sir. And then, nag-get ako sa admin side ng parang ano niya, management ba, na mga save na HTML for redeployment. Tsaka kumbaga, pwede natin i-download yung pinaka HTML na uploaded sir. Kasi currently ang problem ko po ngayon, di ba meron po kayo mga in-upload na HTML file. And then, doon sa Netlify sir, hindi nakikita or na-view. Kailangan po siyang i-redeploy or parang i-re-upload yung pinaka-file. So, hindi ko po siya ma-fix ngayon. So, most ng mga contents nyo, sir, wala pong wala rin yung UI. So, hindi mo i-directa, parang gagawa ka muna ng temporary storage. I mean, ng local storage mo. Tapos tsaka may upload sa Netlify. Yes, sir. Parang ganun po. Tama, sir. Sige, Then, connection with this, update, sir. Tapos pwede rin i-download tapos i-allow nyo na rin yung download kung nandiyan ka na rin, nag-local storage. Kung nagkaroon ka na rin yes, sir. Ah. Yes po. I-add ko siya dito, sir. Parang upon clicking the name, file name, pwede mo i-download yung pinaka HTML format. Yung next naman, sir, di ba nag-send po kayo ng file din, sir? And then ito, chinek din po namin siya. Wala din po siyang content na lumalabas sa mismong HTML codes. Okay. Hindi ko lang po sure kung saan yung pinaka-problem niya. Since hindi pa ito deployed, sir, sa local pa lang siya, sir, hindi na po lumalabas yung pinaka-content. And then, isa pa, sir, sa Netlify naman, currently, nakalimit na yung parang Netlify wala, blanco account sa akin. natin. Sandali I-send ko sa'yo si... Ano ba to? I-send ko sa isa. Baka hindi natapos ako kagabi. Sige po. Actually, sir, halos yung tatlo ata yun na tatlong contents nyo no recent, wala pong lumalabas unless phone po yung gagamitin. Pag sa desktop, hindi siya lumalabas. Sige. So, kailangan po Anyway, check ko i-redeploy. ulit kung ba't hindi siya nag-view. Kung ba't hindi siya nag-ano. Review ko to yung, kahapon sa phone, sir, lumalabas po siya sa side. Alam ko sa phone lumalabas po, sa may desktop lang hindi. Or sa browser. Okay. And then yung next naman, sir, since currently ang gamit kasi natin sa Netlify is yung parang itong Gemini at okaypo.com, kumbaga dyan namin siya connect. Pero yung free plan kasi niya na 300 credits per month na ubos na, sir. Kaya di tayo makapag-redeploy ulit. Ba't So, naubos currently, ka agad, hindi naman natin ginagamit? Sir, din pala, kasi hindi lang siya for deployment yung kumakain ng credits. Even yung mga nagvi-visit, sir, if in case may nag-visit, kumakain din siya ng credits, pero mas malaki lang yun sa may mas malaki lang yun every time na nagde-deploy tayo. So, nagsama-sama, sir, yung mga usage, yung gumagamit ng pinaka-website or yung parang nag-visit ba. Alam mo, for some reason, ayaw mag-open ng mga HTML ko. Hindi ko alam kung bakit. Pati sa phone, kahapon, kaka-open ko lang ito Di ba nasa Netlify na rin ito mga to? Ito na, nag-open na. Sandali Sige, sir. Baka may delay. Tapos, sir, next pa pala, sa 11 labs din pala, sir. Wala na tayong credits doon. Hindi ko lang sure if ang pwede tayong parang reload ng credits for your account po. Saan yun? Sa Dapat, sir, gagawin 11 Labs? yung 11 labs niyo, sir. Yes po. Si Ryan. Kasi ko pala, sir. Wala bang top up lang like credits? Add credits ka lang. Hindi, Mr. Ray, wala po sa akin yung account. Access. Oo. Okay. Yes. So, API lang sir, yung okay, meron sir. sa akin. Okay. Yun pala, sir, dapat gagawan ko sana ng band-aid solution like that. Nag-create ako ng account. Ayun sana muna ilalagay ko. Pero kasi, mawawala yung mga voice ID na in-attach natin. Kumbaga, hindi pa naman tayo, voice. May 600,000 credits per month.
Sa site niyo, sir, meron po? Lipat ba ako doon o mag-ano tayo? Magbabayad plaza ba kayo o idudual pa natin to? Feeling ko i-dual muna, sir. Wala pa tayong seat audio sa side nung model art na gamit-gamit namin for R&D. Okay. I-project na lang natin, Josel. I-ano. Hindi, kasi mamaya after nito, i-ano ko. So, merong currently nasa, alam mo, ang mura rin ni 11 Labs. Ang 11 dami na Labs. natin nagawa, $22 ang binabayaran ko. Meron 600,000 per month na 3,000 studio projects. 44,000 audio output via API. O mas maganda pa. O meron 299 per month. Merong 990 kung gusto mo. 10 professional $990? 9,000 studio projects. Ano yung studio projects? Hindi ko lang sure, sir. Baka pero doon na hindi na siya API, baka doon na siya sa ano eh. Baka sa app video mismo. kasi siya, sir. Video pa lang, Ito na. studio. So, sa Byte Blast, binibuild tayo Ito per monthly lang, characters. ima-monthly ko lang to ah. Monthly ko lang to ah. Anong $99. plan? Tingnan natin kung success na. Sige, sir. I-double check ko rin sa ano. Renews on September 4. Yan, current. Ayan, okay na. Yan na, success na. Okay, Meron sir. sinasabi daw siya na via API may 44 kHz na ano na audio output. I-double check mo nga kung ano yung quality na yun. Sige, sir. Sige po. I-screenshot ko para magets mo. I think baka ganun ata tayo eh. Hindi, kaya lang hindi ata via API eh. O game, go. Yun lang mostly ang side ko, yung sa may redeploy or HTML savings. Kumbaga ito, bigla ko lang siya dinagdag since nag-erase sa akin yung mga talent specialist Ayun, about ayun, sa ayun. mga content, sir. Meron na. Ayun, sir. Sila Shane naman po tsaka Siren. Sige po, ako po muna, sir. Yung mag-share screen lang po. Yung changes ko po this morning is yung mga napansin nyo po, sir, kagabi. Sir, yung sa ano po, dito po sa pag nag-edit ka po ng section, okay na po siya nakafocus na. Ang problema ko lang po, sir, is hindi accessible yung save at cancel button. Kaya po ang ginawa ko po, ginawa ko po yung check button po nung mismong, yung action check po nung nung Okay. mismong browser. Pero ba't hindi mo Ginawa na ko siyang itaas yung save. cancel save? Ba't hindi mo na itaas yung cancel tsaka save? Tinry ko po siya kanina, sir. Nag-consume po siya ng space. Nakakat po yung mismong, Okay. lumiliit po yung allowance po nung text. Hindi, ba't hindi mo nagawin expandable yung ano mo? Text box mo? Yung container mo? Na-expand po yun. Hindi, I mean, isabay mo lang dyan sa height niyan. Pwede, sir. Pero ang ginawa ko, sir, po, ito, kita niyo po yung check. Nakikita ko sa taas naman. ng keyboard. Yeah, sige. May ganyan din po si Chrome. Sige, sige, okay. Ang ginawa ko po, pag chinek niyo po yan, automatic po nasa-save na siya. Okay. Hindi, cancel. Nasaan yung cancel? Sir, kapag nag-tap out ka, Automatic na save na yon. opo. Hindi, ba't hindi mo na pag chinek mo, bababa, tapos may cancel save? Nagtitake po kasi siya ng space, sir. Hindi, pag chinek mo, bababa yung keyboard, tapos cancel save. Ang problema ko dun, sir, ang daming pinipindot po. Sige. Hindi, paano yung cancel? Anyway, sige, okay.
Wait, so pag in-edit ko, may edit ko lang yan pag walang naka-record, no? Opo, o kaya po nire-process niyo po or record. Pero hindi ko may hit yung edit, di ba? Okay. Tapos pangalawa, tingnan mo yan, yung play reprocess mo, baba ka. Paano ko masabi yung hindi ko pa na-edit? Magtanggal ka ng isang reprocess. Wait, sir. Sa gitna. Refresh lang po muna. Ito yung pinaka-favorite part ko, yung composer. Ito yung matagal na yung tinatrabaho. Tsaka ito na rin yung pinaka, parang, ito yung parang pinaka-main product ng Okay Po, which would be the composer side. Kasi everything else is publishing, posting. Nandito lahat ng mga killer features na ginawa namin. Anyway. Ayun sir, kapag may na-process na po yung section na yun, makikita nyo po meron pong AI voice. Tapos, may voice po na si Bella, tapos may play reprocess. Kapag naman po, hindi pa po napaprocess. May orange po na buttons na may voice. Hindi, okay pala yan eh. Pindutin mo yung pindutin mo yung reprocess po. hindi, akyat. So, yung font mo dyan, gusto ko sana na mas madali mo, hindi, mag-scan ka up. Scan ka, scroll. So, parang masasabi mo na hindi ka pa nagre-record pag may orange. Tama ba? Opo. Sige. Gusto mo lagyan man lang ng parang check? Parang tapos na. Pwede po sir. Parang madali mo lang, pag in-scan mo lang ng marami, kunwari 7-8 yan, mas madali mag-scan. Thank you sir. Tingnan mo na lang kung ano yung very minimalist lang na parang tapos na siya or what. Tapos akit ka ulit sa, mag-back ka ulit, back. Yan, astig na rin yan yung nagagawa mo. I mean, sobra. Balik ulit, forward. Tapos, use AI voice. Pindutin mo use AI voice. So, sandali. Nagde-demo rin ako dito, Kent. So, itong use AI voice, ang ginagawa niya, so for example, baka Kent. So, ang nakikita nating most common user flow would be yung mga scripts mo, materials mo coming from ChatGPT o Claude. Ipe-paste mo lang dito. And then, once sa klinoon mo yung voice mo, once sa klinoon mo yung voice mo, parang hindi mo na kailangan mag-record and hindi ka na magkakaroon ng content creation fatigue. Na maraming nagkakaroon ng fatigue sa content creation. Kasi syempre, di ba, they have to be in their A-game palagi. Ganito, na magbibihis, mag-aayos ng itsura para lang makapag-create ng mga contents. Unlike here, anytime na nasa labas ako, kahit na maingay yung lugar, kaya ko gumawa ng professional content kasi na-duplicate ko na yung voice ko. Tapos, yung mga ideas ko sa ChatGPT na via typing ko lang naman ginagawa, tsaka chat, kinaka-copy-paste ko. Tapos, mapapublish ko na yung mga contents ko professionally. So, nagagawa ko yung trabaho ko. Even though I'm the middle of chaos, noise, natatapos ko siya kasi nandito yung Okay Po. O game, Kent, saan yun? So, ipe-paste dyan ni Kent, i-paste mo. So, nagde-demo sila pero usually naka-mobile optimize yung lahat. Sige, paste mo yung script mo. Yan o, kunwari ito, galing ChatGPT. Ito, for this one, galing notes niya. Paste mo. Tapos, i-hit mo yung use AI voice. Pag use AI voice, hindi na niya i-split. Tapos, punta ka sa sandali Sige, split into sections. Tapos ito may enhance V3 ng 11 Labs. Sige, continue. Ito isa-set mo di ba, yung favorites. Opo, sir. So, ganito gawin natin ng user experience. Etong nakikita mo, Kent, pag nag-a-add ka lang ng favorites, ibig sabihin, makikita ko itong pinapakita mo ngayon once na mag-add ka ng mga voices. Pero dapat hindi ito yung una mo makikita. Ang makikita mo na lang, very convenient lang na mga favorites mo. Okay, sir. Most probably ako, ang favorites ko nandiyan, 3, 4, 5. So, kung gusto magdagdag, tsaka lang lalabas to, yung selection. Sige po.
Okay. So, piliin mo lang, kunwari, my voice. Sa taas, my voice. Tsaka yung my voice nyo dyan, ano nyo na, dapat nakatag na sa user para hindi lumalabas yung voice ng iba. Sa ngayon, inaalaw natin dahil internal, pero hindi pwede yan pag may mga iba na tayong user. Wait sir, may ginalaw lang sa naulit yung ano. Inayos mo na rin ba yung UI nung doon sa pinakataas na pag kunwari, yan, pili ka lang kahit ano. Andito si Josel. Josel, dapat nakatag na yun for every content creator yung own voice nila. Hindi lahat viewable sa bawat isa. Kaya dapat i-set nyo siya ng parang ano eh. Ay, yes sir. Naka-attach po yun sa AI agent, sir. Ito yung Kapag ano, nag-ano sila. yung stop creation, hindi ko magets kung para saan yung stop creation yan. Para lang i-cancel mo habang in the middle. Pero yung ano po yan, na misplace lang po. Dapat po yun nasa start record. Sige. Tapos, custom voice, di ba? Custom voice. Linagay mo na yung mga mukha, bawat isa. Okay. Lagyan pa kaya natin na nakasulat na, di ba kunwari pumili ka ng voice mo doon, dapat AI voice siya eh. So, for example, kunwari nakalagay doon Ian. Imbis sa Ian lang, nakasulat, nakadisplay dyan, Ian's AI voice. Pero wag na, mamaya type din nilang name nila AI, tas madadoble AI. Di ba? Wag na, okay na yan. Siguro, i-label mo na lang na AI. Parang may naka... Label mo na sa gilid, maliit AI. Parang minimalist lang sa tabi or whatever. Para lang alam mo na, eto, own voice ko to. Tas eto, ano. So, pag own voice mo, walang nakalagay. Pag AI, meron lang. Yun lang yung difference. Reprocess, delete. Okay na to, panalo na to. Yung declaration na lang ng characters. Ano pong declaration? Yung kaya mo i-declare, yung dinemo mo na the other day. Yung ano, may voice actor 1, yung ganun. Ano po sir? Ipapraya ko po siya later after. Sige. Okay. Tapos i-next mo nga patingin. Na-solve nyo na rin ba yung ano, yung sunod-sunod yung pinipindot ko na use AI voice tapos naglalag siya tapos hindi na tumutuloy. Nakita nyo na yun? Hindi po sir. Nakita na sir, pero di pa sir ata nadaanan yung part na yun. Oo. So, ibig sabihin, pag mag-back ka dyan, mag-back ka. Back mo. Back. Sige, back. Yan, forward ka ulit, forward. Pero pulido na rin yung forward tsaka back mo. Sige, paste mo rin yung script mo. Split. Split. Wait sir. Okay. Yung use AI voice, gawin mo. Tapos, idire-diretso mo. Pili ka. Habang nagpa-process, idire-diretso mo. So, usually, ang nangyari dyan, naiipit yung unahan. So, use AI voice. Isa-isain mo sila lahat. O, ba't nawawala? May in-edit po si AI habang nagdito. Makita. Ano mata? Sige, sunod-sunod mo. Sunod-sunod. Hindi po siya pwede sunod-sunod sir. Dinisable mo na. Kasi nung una, nagagawa ko yan eh. O, dyan usually nakaka-process. Mas tama yan na maghintay na lang. Use AI voice. Bumaba
than that, sir, may ginagalaw si AA. Anyway, yun na lang pag dire-diretso siya naiipit yung isa tapos ano lang siya eh. Naglo-loading lang na icon. Hindi na tumutuloy. Okay. Kasi dito po sa ano, yung comment nyo po na enhance yung readability yung before publish po. Ah. Sir. Usable na siya sa totoo lang. Kaya lang napapansin ko nag-iiba-iba yung boses. Yun lang yung hopefully maayos natin in the future. Pero usable na siya eh. Hindi na ako tumator sa 11 labs. Dito po, serious. Yan, oo. Sana mas readable yan. Ano bang pwede mong gawin dyan? Pwede po natin ano yun yung photo pati yung record pagsama sa isang row para mas matangkad po yung transcript. Sige. Bala ka na, pwede mong gawin na, maganda rin ginagawa na parang nag-highlight siya eh, highlight na scroll read. Okay din. Pero syempre, ang isang bloke siya eh. Hindi mo siya mabasa na maayos. Parang yung response po ni ChatGPT na Ayusin nyo lang yung format. Yes po, sir. Tapos publish mo nga, pinutin mo yung publish. Ganda na experience eh. Ito, talagang, Josel, ito ba direction talaga natin? Nandyan yung mga grupo sa loob, no? Yes, sir. Sige, Mas okay pinutin mo. po na ganyan siya. Okay din yun na forward eh, di ba? Malaking bagay. Pindutin mo siya, pindutin mo. Yung publish po, sir? Hindi, yung public feed. Tapos nasa baba. May ganyan din ba implementation ng iba? Hindi ata, sir. Iba yan sa iba. Sige. Kumbaga, very parang hindi pansinin sa ibang social media. Ano, iset mo na lang kung may magaganyan na rin kayo, maglagay kayo ng mga thumbnails thumbnails na mga tawag doon, mga avatar profile. Gets nyo, para mas maganda ng tignan. Okay. Avatar na community, sir. Yun nga po, dapat. Ilagay mo na lang. Tapos, ipe-paginate mo ba yan? Ano ba? O lahat ng kasama ma-scroll? Sige, ganyan na lang muna. Lahat na lang nandyan. Tapos sa search. Tignan na lang natin. Yes, observe na lang natin. Interchangeable na lahat yan pag nag-save draft ka. I-save draft mo nga, Kent. Interchangeable na ba lahat yan? Yung save draft mo, mapapublish mo pa ulit later on sa group. Josel. Dapat, sir. Yes po. Diba? Ang last na lang din pala na hindi nyo pa naayos, doon sa loob ng community, dapat pag owner ako, may edit ko na siya kagad doon. Ang ginagawa ko, pag nakita ko siya sa community, ikot pa ako ulit sa profile ko para ma-edit. So, confusing siya sa mga tao. Dapat na de-detect nyo na owner account naman yun at pwede nyo edit. Okay, sir. Sige po. Okay? Tapos mag-sample na rin ka ng isang video, mag-upload lang tayo, tignan lang natin experience. I-manual nyo na lang muna, tignan ko lang experience. Gawa kayo na ad. Gets nyo? Kuha ka lang ng video, tignan mo lang yung kung ano yung pinaka-optimize na video settings mo, tapos i-upload mo, tapos alam mo yung parang ad siya, lalabas lang siya dun sa ano mo, sa feed mo. Feed o dun sa profile. Video content, sir. Video content. Okay. I-note ko po muna, sir. Bala ko din, sir, sa daanan yung pinaka-prompt side ng mga AI agents din. Tapos may itry din tayong try natin ito user experience. 'Di ba? Papasok ka sa isang community. Pagpasok mo sa isang community, ang view mo kagad yung gallery. Tapos pipindutin mo isa tsaka ka mag-start mag-scroll rather than scroll ka kagad. Explain ko sa inyo psychology. Ang psychology nito ganito. Usually sa groups, ang ginagawa kasi natin, kunwari ganito. 'Di ba, papasok ka sa
You know, so usually mag-share ako. Ito yung parang feel ko na medyo off. At tingnan natin i-test natin. 'Di ba meron kang community groups, 'di ba, Josel? Yes po. Galing nakita ko ni swipe nyo. So itong mga community groups na to, from here, pag ang idea mo, para siyang inbox everyday na ano yung nangyari sa community ko. So gusto ko mapanood. Tama? Gets mo? So para kunwari, meron ka 6 posts, 2 posts. Pag clinic ko tong 6 posts na to, anong nangyari kagad? Makikita ko na kagad yung content. So parang off sa storya, parang off sa sequencing sa utak ko na 6 posts, parang mas maganda na pag click ko na to 6 posts, ang una ko makikita, ito. So makikita ko yung mga posts. Gets mo? Tapos itatap ko isa. Alam kong inuubos ko yung nakita ko dito na visual na sa gallery mode. Pati yung recent post, dapat kita dyan sa pinakataas. Tama. So, dapat pag click ko nun, yun ang lalabas. Pero, ito ang lakas nga kumain ng space din sa taas eh. Hindi ko alam kung i-compress ko pa to. Tapos, ang lalaki rin ng mga gallery mode natin eh. Kaso sir, wait lang. Pag ganun kasi, parang mas better if nasa feed lang po yung parang yung... Kasi parang the same with TikTok sir. Di ba sa TikTok sir, kunyari lang, may mga new post tayo for example. Hindi, gets ko yun. Ito malaking difference. Sa TikTok kasi, it's not about a particular community. Ang nagdo-doom scrolling tayo lahat sa TikTok. So parang walang katapusan dyan na random na kung sino na yung tamaan mo. Okay. Nakuha mo? Ang feeling na gusto ko, imagine mo yung... Sandali. Ang feeling na gusto ko, imagine mo yung, kunwari, pumunta ka sa TikTok na isang tao. Tingnan mo to Tingnan mo orientation ko. Pumunta ka sa TikTok na isang tao. Titingnan mo yung profile niya at nakikita mo, uy, ang dami niyang videos. So, kiklik ko yung isa at uubusin ko. I-gets mo? Parang ganun yung idea. So, ngayon, same din sa gallery dapat, na pinunta mo yung community mo, pag-click mo, hindi dapat ganito kagad. Dapat, ang feeling muna, ang sequencing mo, would be, parang ang user experience mo would be, from here, makikita mo yung community mo, pupunta ka sa loob ng community mo, makikita mo yung mga contents niya, gets mo? Gets mo? Parang ganyan, no? Nakikita mo? Tapos gusto mo ubusin, tapos i-click mo, tapos uubusin mo. Gets mo? Parang nagkakaroon ka ngayon ng perspective na merong 10, 20, tapos uubusin mo. Rather than diretso kagad. Parang naliligaw ako. Parang naligaw ako na nakatingin ako dito. Pag click ko, nasa loob. Parang gets mo, parang gusto ko makapture muna ng utak ko. Gusto ko muna makapture ng utak ko na meron ako 10 uubusin. Gets nyo? Parang walang pinagkaiba dito. Kunwari punta ako kay Josel. Search po. Punta ako kay Soj. 'Di ba? Parang alam mo yung parang scan mo muna. Gets mo ganito ginagawa ng mga tao, scan muna. Tapos iniisa-isa ko. So yung utak ko may certain nagse-set na expectation na may 10, 20, tapos uubusin ko. Versus biglaan lang na pagbukas mo nasa harapan mo na kagad yung post. Tapos nawala lahat ng anchoring mo sa kung ano gaano siya karami. Parang sineset parang nagbabudget kasi utak mo eh. Nauubusin ko to. Parang ito, pag click ko dito sa recruitment team, ito na kagad, rather than mas maganda sana ganyan. Tapos kung gusto nyo, paliitin nyo pa to, masyadong malalaki. No? Bigyan nyo ng iba pang format, iba dito masyadong malaki. Parang i-scan mo. Tapos pag okay na, 'di ba? Parang maubos na siya. Parang mas gets mo, mas masarap yung feeling. Nasundan mo yung feeling niya na meron ka munang full perspective bago ka parang Google Maps, Google Earth. Galing ka sa labas, papasok ka ng papasok. 'Di ba? Yes, sir. Tapos communities ulit. Sana po ulit mamaya. Sige. Okay. Sige, thank you. So, thank you po. Ingat po. Bye. Ayun po.
So every morning ganito kami. Actually, medyo late morning na. Pero ganito kami. Hinahabol namin lahat ng... So, ang flow namin would be user experience ko personally. Kasi ako pa yung nag-iisang user nila ngayon. Ako rin yung heavy user nila. Ginagamit ko yung okay po. Halos maghapon. And that's what I really enjoy doing the most. Kasi marami nagbi-build ng apps na binibuild nila thinking someone might see something useful and valuable doon sa mga apps na binibuild nila. Pero for me, ang first litmus test muna na dapat ako personally, even though siguro biased ako, pero ako personally dapat makita ko muna yung delight na ma-enjoy ko talaga siya na killer product. Kumbaga sa luto ng pagkain, dapat in-enjoy mo yung sarili mong luto rather than nagluluto ka sa iba. Pero hindi mo alam kung kakainin mo rin sarili mong luto. So, feel ko talaga siya kasi I have my day-to-day workflows na ginagamit ko rin yung AI to basically create a culture, training, and narrative within the organization. Tapos tinatry ko siya i-replicate na magiging ultra convenient ba kung paano ko siya ginagawa. Magiging delightful ba yung product pag na-experience sa mga tao. Natutuwa ba sila? Natututo sila? So yun yung mga ino-optimize ko muna siya ngayon. And right now, kung makikita nyo, we have multiple different fields for the product. Some are like, it feels like may pagka-TikTok kasi ginagawa namin yung content creation ng mga AI materials mo, sinisynthesize namin into your branded page sa Okay Po. Pero ang isang medyo killer product namin would be yung Composer. So, nasa Composer kami nakabet talaga. So, yung Composer, ito yung starting point ng creative journey ng creator ng Okay Po. So, parang ang ginagawa niya, starting point mo would be yung mga materials mo sa ChatGPT tsaka Claude. Naiipon yan eh. Ang dami mong pictures, ang dami mong na-research, tapos nakakagawa ka pa ng mga apps mo sa Claude. Ang tanong, does it just live inside your computer? Does it just live inside inside ChatGPT and Claude? At ang gusto namin gawin, na lahat ng naiipon mo doon na rini-research mo, ang haba-haba na ng conversation nyo, you have to synthesize it, you have to productize it, at kailangan mong i-publish. So si Okay Po, ang objective niya, sinisimplify niya na matransfer mo lahat ng materials mo from different AI platforms and tools, synthesize it to a very simple consumable content na para siyang TikTok yung nakita nyo. And last but not the least, yung isa rin namin would be yung killer brand niya na Okay Po page, na i-attach mo lang yung brands mo doon, and later on yung mga tao, they're consuming your new contents na hindi na Facebook, TikTok, YouTube, lahat sila kino-consume na nila doon sa loob mismo ng branded page mo sa Okay Po na sobrang andaling mag-produce ng content kasi you're using all these AI tools. And Okay Po is designed Okay Po is designed specifically doon sa lahat ng mga AI native tools natin. Okay Po is an AI native SaaS product specifically intertwined sa lahat ng mga modern day AI tools natin para again mapunta doon, ma-publish mo, ma-productize mo, ma-publish mo at magkaroon ka ng brand on top of those published materials coming from your AI materials. Ayun.